ka-express, habang papalapit ang NBA Summer League 2026, isa sa pinakamainit na usapan sa Asian basketball ay ang paghahambing kay Kai Sotto at Chinese center na si Yang Hansen. Pareho silang matangkad, parehong may international experience, at parehong nakikitang may potensyal na magiging susunod na Asian big man sa NBA. Pero habang si Yang Hansen ay nakakuha na ng malaking atensyon mula sa mga NBA scouts at nakakuha ng mataas na draft pick, marami namang basketball fans ang naniniwalang may mga aspeto ng laro kung saan mas NBA ready si Kai Sotto. Sa taas na 7'3", wala ni Kai ang kombinasyon ng rim protection, shot blocking, mobility at floor spacing na hinahanap ng modern NBA. Hindi rin may kakaila na dumaan siya sa iba't ibang professional leagues kabilang ang Australia, Japan at international competitions kasama ang Gilas Pilipinas. At ang malaking tanong ngayon ay hindi lamang kung sino ang mas mahusay sa papel. Ang tunay na tanong ay kung sino ang mas handa para makapag-contribute agad sa NBA system. Habang patuloy na bumubuo ng pangalan si Yang Hansen bilang isa sa pinakamalalaking prospects mula sa China, marami ring naniniwala na ang karanasan ni Kai laban sa mga professional players sa iba't ibang bansa ay maging malaking advantage sa kanyang paghabol sa NBA dream. At sa nalalapit na Summer League, bawat minuto sa court ay magiging napakahalaga. Ito ang pagkakataon ni Kai upang ipakita sa mga NBA organizations na kaya niya makipagsabayan sa susunod na henerasyon ng mga NBA big men. At kung maganda ang kanyang maipakitang performance, muling mabuhay ang usapan na matagal nang hinihintay ng mga Pinoy, ang makita si Kai sa isang official na NBA roster. At sa tuwing pinag-uusapan ang mga Asian big men na may NBA potential, dalawang pangalan ang madalas lumalabas ngayon, Kai Sotto ng Pilipinas at Yang Hansen ng China. Pareho silang may kakaibang kombinasyon ng taas, skills at basketball IQ. Pareho rin silang itinuturing na mahalagang kinabukasan ng basketball sa kani-kanilang bansa. Pero habang patuloy na tumataas ang hype kay Yang Hansen sa NBA circles, marami namang fans ang nagtatanong, mas NBA ready ba talaga si Yang kaysa kay Kai? Kapag tinitingnan natin ang kanilang mga profile, may kanya-kanya silang lakas. Si Yang Hansen ay kilala sa kanyang mahusay na passing ability para sa isang center. Marami ang humanga sa kanyang court vision at kakayahang maglaro bilang offensive hub. Dahil dito, madalas siyang ikinumpara sa ilang modern NBA centers na hindi lamang scorer kundi playmaker din. Samantala si Kai naman ay may ibang klaseng arsenal. Ang kanyang pangunahing lakas ay ang rim protection. Sa kanyang haba at timing, kaya niyang baguhin ang mga tiras sa loob ng paint. Maraming beses na natin itong nakita sa Gilas, sa Australia at maging sa Japan B-League. Ang kanyang shot blocking instincts ay isa sa mga aspetong matagal nang kinikilala ng mga international scouts. Bukod pa dito, may kakayahan din siyang tumira mula sa labas. Hindi man siya volume shooter, sapat ang kanyang shooting touch upang pilitin ang depensa na igalang ang kanyang spacing. At sa modern NBA kung saan mahalaga ang floor spacing, kahit para sa mga center, malaking bagay ito. At isa pang mahalagang punto ay ang professional experience. Si Kai ay matagal nang nakikipaglaro laban sa mga grown men sa iba't ibang professional leagues. Naranasan niya ang physicality ng Australian basketball, ang disiplina ng Japanese League at ang pressure ng international competitions kasama ang Gilas. Ang ganitong uri ng exposure ay hindi madaling sukatin sa stats. Maraming NBA executives ang naniniwala na ang tunay na sukatan ng readiness ay kung paano tumutugon ang isang player sa iba't ibang playing styles, coaching systems at pressure situations. Dito nagiging interesting ang paghahambing. Sa offensive creativity, maaaring may edge si Yang Hansen. Sa rim protection, shot alteration at defensive length, maraming observers ang magbibigay ng puntos kay Kai. Sa international experience laban sa professional competition, may malakas ding argumento na pabor sa Pinoy Giant. Pero mahalagang tandaan na hindi ito simpleng tanong kung sino ang mas magaling. Sa NBA, ang mas mahalaga ay kung sino ang pinakamahusay na fit para sa isang particular system. May mga team na mas nangangailangan ng passing center tulad ni Yang. May mga team naman na naghanap ng rim protector at floor spacer na katulad ni Kai. Kaya habang patuloy ang debate kung sino ang mas mahusay sa dalawang player, isang bagay ang malinaw, ang nalalapit na NBA Summer League
ay maging pinakamahalagang pagkakataon ni Kai upang patunayan na kabilang siya sa parehong antas ng mga highly regarded Asian prospects at kung maipakita niya ang kanyang depensa, mobility at basketball IQ laban sa mga elite young talents, maaaring magbago ang usapan mula sa mas magaling ba si Kai kaysa kay Yang tungo sa mas mahalagang tanong, aling NBA team ang unang magbibigay ng pagkakataon para kay Kai. At kapag pinag-uusapan kung sino ang mas mahusay sa pagitan ni Kai at Yang, madalas na nahahati ang opinyon ng mga fans. May mga naniniwalang mas mataas ang ceiling ni Yang dahil sa kanyang offensive versatility at passing ability. Meron namang nagsasabing si Kai ang mas NBA ready dahil sa kanyang professional experience at defensive impact. Pero kung susuring mabuti, magkaibang klase ng mga players ang dalawang ito. Si Yang naman ay madalas na pinupuri dahil sa kanyang kakayahang magbasa ng depensa. Para sa isang center, napakaganda ng kanyang passing vision. Kaya niya mag-initiate ng offense mula sa high post at makahanap ng open teammates. Ito ang dahilan kung bakit maraming scouts ang naaakit sa kanyang laro. Sa modern NBA, mahalaga ang isang big man na kayang gumawa ng plays para sa iba. Pero ang NBA ay hindi lamang tungkol sa offense. Napakalaking bahagi ng tagumpay ng liga ay ang depensa, rim protection, switching ability at mobility laban sa mas mabilis at mas athletic na mga kalaban. Dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Sa taas na 7'3" at may napakahabang wingspan, natural na asset ni Kai ang kanyang depensa. Kahit nung mas bata pa siya, kilala na siya bilang shot blocker na kayang baguhin ang direksyon ng isang laro sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya sa ilalim ng basket. Sa Gilas, Pilipinas, ilang beses nating nakita kung paano nagiging mas kumpiyansa ang perimeter defenders kapag nasa likod nila si Kai. Alam nilang may huling linya ng depensa na handang humarang sa mga drive papasok sa paint. At isa pa sa mga kalamangan ni Kai ay ang kanyang exposure sa iba't ibang basketball systems. Hindi lahat ng prospects ay nagkakaroon ng pagkataong makalaro sa Australia, Japan at international tournaments laban sa iba't ibang playing styles. At ang karanasang ito ay nakatulong sa kanyang pagunlad bilang isang mas mature basketball player. Habang si Yang ay pangunahing nakilala sa kanyang performances sa China, si Kai naman ay nakaranas ng iba't ibang antas ng competition at coaching philosophies. Ang ganitong adaptability ay mahalaga sa NBA kung saan mabilis mag-adjust ang mga sistema at role ng bawat manlalaro. Pero ang pinakamalaking factor ngayon ni Kai ay hindi na skills, kundi kalusugan at timing na. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.